Pumanaw na po si Attorney Romeo Capulong sa edad na 77. Ayon sa kanyang mga kaanak, halos isang buwan din sa ospital si Capulong bago bawian ang buhay alas 5 ng hapon kahapon dahil sa cardiac arrest. Si Attorney Capulong ay isa sa mga premyadong human rights lawyers sa Pilipinas. Siya po ang humawak ng ilang landmark cases katulad ng kaso ng mga biktima ng martial law. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, dito sa Church of the Risen Lord sa UP Diliman, nakaburol ang labi ni Attorney Romeo Capulong. Si Attorney Capulong ay kilala bilang isang human rights lawyer at ilan nga sa mga kasong hinawakan niya ay sa mga martial law victims, no? At maging yung kaso ni Flor Contemplacion noong 1995. Si Attorney Romeo Capulong ay isa sa pinakapremyadong human rights lawyer sa bansa. Kahapon, pumanaw na siya dahil sa multiple organ failure matapos ang halos isang buwang pananatili sa ospital. Ilang araw lamang ito bago ang anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa bansa sa Biyernes, September 21. Ayon sa kasamahan ni Capulong sa itinatag niyang Public Interest Law Center, sa kasagsagan ng martial law, ipinalaganap nito sa mundo ang lagim ng batas militar sa Pilipinas. He was one of the pioneers dun sa, may grupo sila ng mga exiles, mga expatriates na hinahabol ni Marcos noon. Nagtayo sila ng Filipino Lawyers Committee for Human Rights that made an impact in galvanizing and making known the atrocities of martial law. Ang kanyang kapatid na si Victoria, tanda pa ang panahong kinausap sila ng kanyang kuya para ipaalam ang desisyon nitong labanan ang martial law. Nakiusap kami, kuyang, ayaw namin ikaw ay mawala. Kaya kung pwede sana, mas nakababata kami sa kanya, baka naman pwede kuyang na parang hindi ko alam kung sumuko yung term noon o manahimik. Parang ganun lang. Kasi masyad. Kaya sabi sa amin, hindi ka pwede. At meron akong ipinaglalaban. Pagbalik sa Pilipinas, si Capulong ang tumayong abogado ng 10,000 biktima ng human rights abuses noong martial law. Ang buhay ni Attorney Capulong bilang abogado, tila nga raw nakalaan na para ipaglaban ang karapatan ng mga ordinaryong tao. He could be a very rich and famous lawyer. He could do that. But then, mas importante sa kanya yung mamuhay ng simple at meaningful. Yun ang mga lessons na natutunan namin sa kanya. Noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino, nagsilbi si Capulong bilang Chief Legal Counsel ng National Democratic Front sa usapang pangkapayapaan nito sa gobyerno. Noong 1995 naman, tumayo siyang abogado ni Flor Contemplacion, ang Pilipinang binitay kalaunan sa Singapore. Sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, isa si Capulong sa mga private prosecutor. Kwento ni Attorney Olalia, si Capulong ang namuno sa walkout noon sa impeachment trial sa Senado nang hindi buksan ang second envelope. He was goading the private prosecutors. They were all in one line and without any prior agreement, he stood up and then he was nagmamestra siya dun sa private prosecutors. Sumunod na yan. Sila Joker, sila Nepomuceno. Makita mo sa footage that really tilted the balance, no? At then changed history. Isa sa mga pinakahuling kasong hinawakan ni Capulong ay ang kaso ng Morong 43, mga healthcare worker na ikinulong ng 10 buwan matapos pagbintangan sila mga rebelde. Naging bahagi rin ng International Criminal Tribunal ng United Nations si Capulong. Itinatag niya ang Public Interest Law Center noong 1989 upang tumulong sa mga marginalized sectors sa bansa. Noong 2010, sa isang speech, tila ipinasa na raw ni Capulong ang sulo ng pakikibaka ng isang people's lawyer tulad niya. May sakit na noon si Capulong. And addressing, in particular, the young lawyers especially, he said, and I vividly remember, that in his long years of being a people's lawyer, in his experience, long years of experience of people's lawyers, and then of course he paused. No? He said that he can honestly say that it has been a self-fulfilling and rewarding achievement as a people's lawyer, and that he is confident and sure, as a matter of fact, that those who will choose to tread the same path that he took will also say the same. Oras na ito ay nasa loob, no? Itong si House Speaker Sonny Belmonte, si Bayan Representative sa Turo Campo, ang kolumnista at UP Professor na si Randy David para makiramay sa pamilya ni Attorney Capulong. Samantala, bibigyan ng grand parangal itong si Attorney Capulong sa Huwebes, yan ay bisperas ng martial law at mga alas 7 ng gabi at sa Sabado siya ihahatid sa kanyang huling hantungan, Jessica. Joseph, ewan ko kung nasabi mo, pero pwedeng malaman ano ay kinamatay ni Attorney Capulong na sakit? Ang kausap ko kanina
sanay na si Pia, no? At marami kasi isang dinaramdam ng mga sakit. Meron siyang kidney, meron siyang yung intestine niya ay medyo nagkaroon na rin ng infection at ultimately multiple organ failure. Tapos meron pa rin siyang problema sa dugo. So a lot of different factors. Mga isang buwan din siya sa hospital, Jessica. Okay, meron ba siyang mga pending pang mga kaso prior to his death? Meron, I think yung under review ay yung sa Morong 43. No? Okay. At may iba pang mga kaso na nandun. But I think meron naman siya mga kasama dun sa Public Interest Law Center that who will take over. Ang sinasabi ng mga kasama niyo dun ay hindi matakaw sa papel itong si Attorney Capulong at he has enabled some of his partners in his law firm na gumawa rin ng trabaho niya na kung sakasakaling ang maiwan niya ito. Jessica. Okay. Sa pamilyang iniwan ni Attorney Capulong, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.